ala, nagwawala po si De Lima. Bakit po nagwawala? Dahil po diyan sa gentleman's agreement, no? Naka-focus kasi yung kampanya niya diyan, nalito siya, kung may gentleman's agreement ba o wala. Ano ba talaga? Kaya nagwawala po si De Lima at dahil diyan tinawag niyang Judas itong nagtatalo-talo na si Panelo at saka to si Roque. Usap po ngayon sa kasalukuyan, habang ito po unahin muna natin to bakit po nagwawala si De Lima. Sabi ni De Lima, galit na galit. Mga Judas kayo! Mga Judas. Tinamaan ako nakailag lang ako Mga gigil na gigil si De Lima Ito po, basahin natin yung sinabi. 2 years after they left office, dun pa lang po, Madam De Lima. Dating Senador De Lima. Tama yung sinabi nyo. 2 years after they left office. Wala na po dapat usapin. Kung may dapat kayong magalit dyan sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea, matalino po kayo. Hindi po kayo kasing talino ni Hontiveros Alam nyo kaya nagagalit si De Lima. Alam niya yung ginagawa niya. Matalino siya, abogado siya, dati siyang DOJ secretary. Hindi ka po gagawing DOJ secretary nang wala kang alam sa batas Matalino po ang lahat po ng DOJ secretary. Nilalahat ko 'yan. Matatalino 'yan sa batas. Kaya alam niya po. Diyan pa lang Madam De Lima, sabi mo 2 years after they left office. Ibig sabihin, they left office na 2 years ago. Why? Why? Are you trying to blame, no? To put blame. Bakit po ninyo sinisisi yung mga tauhan ng gobyerno 2 years ago? Alam niyo naman pala Alam mo naman pala. Ito po, 2 years after they left office, the Duterte cabinet continues its tradition of disorganization, incompetence, and confusion. Alam mo, hindi ka nakukonfuse Hindi ka nakukonfuse. Alam mo po ang nangyayari. Sinabi mo nga 2 years after they left office Ano po yung sinasabi niyong confusion? Si Risa Hontiveros, pwede po siya makonfuse. Pero kayo po, hindi po kayo makukonfuse. Alam po ninyo, no? Alam po ninyo na umalis na sila, wala na silang kapangyarihan dyan. Ano po inaangal nyo? Tuloy lang natin. Now, Panelo is saying there was never a gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. After Roque said there was, and that because BBM is not living to his secret agreement, the PH will lose ayungin, which De Lima wrote on X, formerly known as Twitter. Yan po. Ang sinasabi po ni De Lima, no? Kaya siya nagagalit dahil napatiwala siya ni Roque na may gentleman's agreement. Pero alam naman ni De Lima, kahit na ano pong agreement, ang inenter, kung may inenter mang agreement, no? Pwede po yang i-rescind. At actually, ni-rescind po ng Pangulo ng Pilipinas. Ano po yung ni-rescind? Pinawalang bisa ni Pangulong Marcos lahat ng kasunduan. Ito po ang sinabi, no, ni Pangulong Marcos. Wala siyang alam. Kaya pala nagkagulo Pilipinas Ay, tuloy. Badong, ituloy mo. Maraming magagalit. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Wala siyang alam. Period. Tuloy mo. Magagalit yung mga trolls Wala siyang alam. Period. Ang kulit mo. Ulitin natin. Sabi po ng Pangulo, wala siyang alam na kasunduan, no? sa pagitan ng mga dating Pangulo ng Pilipinas at ng China. Ulitin ko lang sa inyong lahat, pati sa mga troll na nakikinig. Sa mga troll na, alam mo yun, yung hindi nagpapakita pero yung may mga tenga. Okay. Wala siyang alam na may kasunduan ang mga nauna sa kanyang presidente ng Pilipinas. No? Kung mayroon man, nalusutan man siya, kung mayroon mang kasunduan, hinggil dyan sa pamimigay ng teritoryo ng Pilipinas, nire-rescind na niya. Pinapawalang bisa na niya. Ano yung sinasabi mo ngayon, Laila De Lima, na naguguluhan ka kay Roque at kay Panelo?
Wala nang pakialam si Roque at Panelo sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Dahil kung may kasunduan man, wala na yan. Pinawalang bisa na yan ni Pangulong Marcos. Si Ontiveros, pwedeng maguluhan, Dilima. Huwag na tayong magbuluhan. No, parang ganito yan eh. Yung level natin, Dilima, alam na natin yan, no, na lahat na nangyari diyan kay Pangulong Marcos na. Oh, syempre yung level ni Ontiveros, nalilito pa yan si Ontiveros. Hindi ka naman dapat malito eh, alam mo eh, 'di ba? Parang ganito yan sa mga vlogger, 'di ba? Ako hindi nalilito, alam ko yan ano, pero yung sila Jared, sila Maravillas at iba pa. Ayan na nalilito pa yan. Kasi ang alam lang naman yung mga yan, babasa, tatawa. Kukubra. O kasi meron silang mga sponsor. Kayo minamasamahan nyo. Kukubra kasi may sponsor na yung padala ng pera, di ba? O, yun yung kubra. Huwag nyo masamain. Si Maravillas kukubra kasi nagtinda ng pampapogi. Kayo talaga. Oo. Okay. Kaya ka nagagalit, ha? Kaya ka nagagalit, Dilima, dahil maganda na yung litanya nyo eh. Ha? May gentleman's agreement. Nakakabanat ka na eh. Binabanata mo na, lintik na gentleman's agreement yan. Yan na nagpahirap sa atin. Nabibira mo si Duterte. Eh biglang nagsalita si Panelo, walang gentleman's agreement. Back to zero na naman kayo. Napahiya ka ngayon kasi sinakyan nyo yung si Roque na may gentleman's agreement. Lahat ng banat mo kay Duterte, doon nakabatay sa gentleman's agreement. Eh sinabi ni Panelo, sabi ni Duterte, wala. Whatsoever. Walang gentleman's agreement whatsoever. Punta tayo rito kay Risa Ontiveros. Kaya ikaw, yung sinabi mong huda sila, naghuda sila sa'yo. Kasi maganda na yung atake mo eh. Lamang ka na lahat ng dyaryo eh. Di ba? Naghugas sila sa'yo. Naghudas. Hindi naghugas. Naghudas. Hudas sila sa'yo dahil yun na yung gusto mong paniwalaan. Ito po si Ontiveros. Paiimbestigahan daw ang Pangulo ng Pilipinas dahil ay dating Pangulo, si Pangulong Duterte. Dahil sa nag-enter siya sa agreement. Eh yun daw ay treasonous. Ito raw ay pagtataksil. Treason. Oh, ito po ang ginagawa ni Ontiveros. Siya po ay mag-iimbestiga sa non-existing na kasunduan. Wala pong kasunduan eh. Ano yung imbestigahan mong kasunduan? Eh siya rin naman, hindi rin naman tiyak kung may kasunduan eh. Kita mo mga pronouncement nito ni Ontiveros. Basahin ko lang sa inyo. Tiyak ba si Ontiveros na mayroong kasunduan? Hindi. Paano mo natiyak ba dong? Eh sabi niya eh. Hindi raw siya tiyak. Ayan no. Sabi ni Ontiveros mahina ang utak ko. Ay hindi. Hindi. Sorry. Mali ako ng basa. Hindi mo sinabi na mahina ang utak ko. Nasaan na ba yun? Eh mga to nawawala eh. Okay. Inihain ni Risa Ontiveros ang kanyang ito. Sabi, inihain ni Ontiveros ang Senate resolution na layong imbestigahan ang secret deal ni dating Pangulong Duterte at China. Yan, secret deal. Hindi gentleman's agreement, secret deal. Kung totoo, aniya ito. Hindi siya sigurado eh. Kung totoo, aniya. Di ba? Ito para na ring umanong sinuko ni Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Kaya siya ay sangayan. Pinapaimbestigahan ang gentleman's agreement. Kung totoo raw na meron. Hindi ka tiyak na meron. So ang investigasyon na gagawin ni Ontiveros ay nakabase walang basehan. Nakabase sa non-existing agreement at dahil may nilabag daw na non-existing law. Bakit po non-existing yung law na nilalabag ni Pangulong Duterte? Kasi po, ang treason o pagtataksil ay krimen sa panahon lamang ng digmaan. Ang linaw po niyan. Definition po yan sa ating batas.